So yun ano mga kabuhay, medyo malalim ngayon yung tubig. Siguro nag-release yung nag-release ng tubig para sa mga irrigation ano. Kaya makikita natin yan, malakas ang agos ng tubig. So tawid tayo dito, titingnan natin yung mga ibang halaman natin. Ayan. So nang mabanggit natin ano nung mga nakaraang vlog natin yung tungkol sa luya no. So ito yung luya. So napakaganda pala sa kalusugan ang luya no. So mayaman ito sa gingerol na malakas ang anti-inflammatory at antioxidant property. So maganda rin ang luya sa may sa nausea no o nasusuka. At maganda rin ito sa pwede rin ito sa mga pananakit ng tiyan, sa sipon, ubo at kahit arthritis. Pinapalakas din ang immune system natin ano at pinapabuti rin yung sirkulasyon ng dugo natin. So sa tiyan natin tumutulong din sa pagtunaw ng pagkain. Pag may kabag tayo, bloating, napapabawas din ng luya. At ang luya pala ay maganda rin sa dysmenorrhea, yung sakit pag may regla. Yun, pwede nating gamitin, kumain ng luya. Pag may sipon, ubo o sore throat, ay maganda rin ito dahil sa init na epekto. At meron itong antiviral property. So ang luya ay meron ding immune booster ano na pinapalakas ang resistensya laban sa infection. Sa puso pinapabuti rin ano ang daloy ng dugo at nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. So paano ba gagamitin ang luya no? So maaaring inumin ang luya bilang salabat. So ipakululong natin ito sa tubig at yung pinagkuluan pwede natin siyang inumin. Pwede rin ihalo sa pagkain at natural ito pero di din sapat na sobra ang pagkonsumo ng luya. So pwede bang pakuluan tong dahon ng luya? So oo no, pwede nating pakuluan yung dahon para gawin ding tsa. So pareho lang ang makukuha sa bunga no at sa dahon ng luya. So ito ay pampababa pala ito ano sa lagnat at tumutulong ito sa pagpapawis pag may nilalagnat yung mga anak natin. So ang dahon ay pwedeng gawing tea. Kuha lang tayo ng 7 ano hanggang ayun 5 hanggang 7 na piraso ng sariwang dahon at pakulan natin ito ng 2 to 3 minutes no sa 2 o 3 baso ng tubig. O pakulan natin ng 10 to 15 minuto. So inumin ito habang maligamgam 1 o 2 beses sa isang araw. So pag singhot pwede ring langhapin ano ang singaw para sa baradong ilong. So sabi ko nga kanina sa arthritis durugin ng dahon at pwedeng ipantapal ano sa mga masakit na bahagi ng katawan natin. Iwasan natin ito ano kung may allergy tayo sa luya. Kung buntis naman o nagpapasuso tayo ay kumonsulta sa doktor. Good morning mga ka-viewers, Papa Rhodes signing in. Nandito ako ngayon sa aking taniman. Ako'y magtatanim ano
ng nagtanim ako ng guyabano. So meron ako ditong isang guyabano. Ayan, dalawa, no? So tinatanim ko na yung isa. Pagkatapos ito, dadalhin ko naman itong isa doon sa may kabila kong taniman para doon ko itatanim. So ang guyabano, mga kabuhay, ito ay tropical fruit na native ng Amerika, no? Pero nabubuhay din dito sa Pilipinas. So ang guyabano, mayaman ito sa vitamin C, B1, B2, sa fiber, So sa vitamin C, tinutulungan nito na ma-increase yung resistensya natin. So ito din ay anti-inflammatory at antioxidant. So traditional medicine to, at pinabababa ang lagnat at ini-improve yung digestion natin. So sabi ko nga, anti-inflammatory at antioxidant, lumalaban ito sa inflammation. So kahit masustansya ang prutas na to, sinasabi nila na kailangan balance ang diet natin at bawal ito sa mayroong severe na anemia. Yun, no? So paano ba yung dahon ng guyabano? So ang halamang gamot na ito ay maganda sa arthritis, rheuma, at mabuti rin ito sa diabetes at maganda rin sa mata. So panlaban din ito sa stress at anxiety, saka yung immune system at constipation. Pag mataas ang uric acid natin ay maganda rin. So yung guyabano leaves tea o fresh na dahon ay maganda, malaki yung naitutulong nito. Kaya ang gawin lang natin, kuha tayo ng mga 6 hanggang 7 dahon nito pag fresh, at ugasan natin at ipainit natin ng mula 5 hanggang 10 minuto, saka natin inumin. Yung mga pinatuyong dahon naman, ganon din, kukuha tayo ng mga 5 dahon na tuyo, tapos ilagay natin sa mainit na tubig, tapos hintayin natin ng 5 hanggang 10 minuto. Pwede nating inumin at gawing tea yung tuyong dahon ng guyabano. Yan, no? So itatanim ko pa itong isa doon sa may dulo mamaya para dalawa yung tanim natin na guyabano. Hanggang dito na lang, mga kabuhay. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat.